akala ko, freelancing would be all about freedom, working on my own time with my kids, kasi yun ang nakikita ko online, di ba? Aminin natin, yun ang nakikita natin parati online, di ba? Pero real to, hindi ko in-expect kung gaano kadami yung challenges. Akala ko talagang madali siya, pero hindi pala. Bakit? Kasi ganito. When I first started, I thought freelancing was the perfect solution. Gusto ko kasi ng sariling oras kasama ng mga kids, at syempre, kumikita ka. Pero hindi ko naisip kung gaano siya ka-overwhelming, kung gaano ka-overwhelming ang lahat. Syempre, kapag nag-uumpisa ka, di ba, wala akong clients, binaba ko ang presyo ko, kasi hindi ko alam kung anong halaga ng skills ko. And honestly, na-burnout ako, na-stress. Akala ko kaya ko mag-isa. Pero may natutunan akong malaking lesson na nagbago ang lahat. At ito ang pinaka-importante. Una is clarity, knowing exactly what I offer and who I want to help. Pangalawa is confidence. Na-realize ko na may halaga ang skills ko kahit na nagsisimula lang ako, kahit newbie ako. Pangatlo is system. A simple way to stay consistent, whether it's reaching out to clients, to your prospects, or creating your content. And the biggest thing I learned was community. Sa dami ng mga freelancing communities, finally nahanap ko yung right community ng mga freelancers na alam din ang pinagdadaanan ko. Sila din yung nag-guide sa akin na tumulong nung ako mismo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Because of the right community, hindi ko lang natutunan ang strategies. Nahanap ko ang mga tao na talagang naniniwala sa akin at naniniwala sa skills ko, especially when I couldn't believe in myself. So it's so much easier when you're not doing freelancing alone. Believe me, it makes a huge difference, lalo na kung malaman mo itong mga sinasabi ko ng mas maaga. So if you're just starting out your freelancing journey, or if you're thinking about it, kung kino-consider mo siya na maging career mo din, isave mo ang video na to. This might be the reminder you need. And pwede kang mag-comment below ha, anong challenge ang pinaka nahirapan ka so far? Diba malay mo matulungan din kita. Hindi siya madali, pero hindi rin madali mag-give up sa pangarap mo. Basta tandaan mo lang itong 4 na ito and take it one step at a time. So I'm here cheering for you. Keep pushing forward.